Sabi sa Ebanghelyo, tinukso ng dyablo si Jesus dahil siya ay gutom na. Kasi nga siya ay nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi. 40 days, 40 nights. So gutom na si Kristo, kaya pumasok ang demonyo. Kaya sabi niya, di ba, ikaw ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, may kakayahan ka, may kapangyarihan ka. Gawin mong tinapay ang mga batong ito. So isang mga kagutuman ng tao, yung magawa niya kung ano ang gusto niya. Yung gusto niyang patunayan na kaya niya na mag-isa nang siya lang. Kasi nga, naniniwala siyang mayroon siyang kapangyarihan. At kapag naniwala siya na kaya kong gawin ang kung anumang maibigan ko dahil may kapangyarihan ako, out ang Diyos. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Ang desisyon na gagawin niya, hindi lang para sa kanyang sarili. Pero siyempre, pagsunod, gusto niyang sundin ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, iligtas ang tao. Kaya, ano bang gagawin ko? Kasi ipapako ako sa krus, maghihirap ako, mamamatay ako, pero mabubuhay din naman. So, ano bang desisyon ang gagawin ko? Tatanggapin ko ba? O may kapangyarihan naman ako. Pwede ko naman talagang iligtas ang tao. So maraming tao gutom sa kapangyarihan. Naniniwala na sila ang makapagliligtas sa lahat. So gutom ka ba sa kapangyarihan? Gusto mong maging independent? Gusto mong magsarili? Suluhin na lang? At ayaw na ayaw mo ng magugutom? Kaya gagawin mo na ayon sa gusto mo, ayon sa kapangyarihan mo. Pangalawang tukso ay sabi, dinala ulit si Kristo sa tuktok ng templo at hinahamon siya na kung talagang totoo ang Diyos, magpatihulog ka. Magpakamatay ka. Kasi sabi, iingatan ka ng Diyos. Pag nahulog ka at hindi ka namatay, hindi ka bumagsak, maraming tao ang bibilib sa iyo. Mga nandun sa templo, hahanga sila. At maniniwalang totoo nga, ikaw nga ang anak ng Diyos. Pero ito ay panunukso ng demonyo. Anong kagutuman ito? Yung mapansin. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Kulang ba sa pansin yan? Alam niyo, isa yan, Kapag alam ng demonyo kulang ka sa pansin, kulang ka sa atensyon, maraming ibibigay sa iyo ang demonyo. Yang marami nang nasira, di ba? Kasi alam ng demonyo, ay ito, kulang sa pansin ng asawa to Kulang sa appreciation, kulang sa himas, kulang sa haplos ng asawa o ng magulang. Kaya marami ang napapaniwala na kapag may nagsabing, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo, bakit sinasayang ka ng asawa mo? Sayang ka naman. Lalo na sa social media, ang daming manunukso. Dahil kulang ka nga sa pansin, naghahanap ka ng atensyon, tiyareng! Isang hello lang, may mag-message lang na hello, hi, yun, hulog na. Mag-meet up na, then hulog na. Pangatlo, sabi ng demonyo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian
maging ang mga kayamanan ng mundong ito. Pero, tandaan niyo lagi ha, ang demonyo laging may kapalit. Kaya kung may mga ngako sa iyo, pero may kapalit, mag-isip-isip ka bago ka magdesisyon. Kasi sabi niya, kung ako ang iyong sasambahin, ang dami pa naman natin ngayon, mga alipin ng salapi. Tingnan niyo nga ulit ang katabi ninyo, kung mukhang pera o nangangailangan lang ng pera. Okay, iba din yun no? Kasi lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Maging simbahan nga natin, nangangailangan. Pero mahirap yung maging alipin tayo ng pera. Ang dali-dali pa namang matukso pagdating sa pera. Pag may bigayan ng pera sa barangay, saan pupunta? Sa barangay. Linggo pa naman ngayon, hindi na sa misa. Kung saan may bigayan. Kaya lalo ngayon, marami na ang nanunokso. 2026 pa lang, pero nanunokso na para sa 2028. Kasi magkano ang pinag-uusapan dito? Kaya ipagdasal natin. Kasi malakas ang tukso talaga sa mga panahong ito. Bibigyan ko kayo ng pera. Basta ako ang sambahin ninyo. Bibigyan ko kayo ng pera. Basta ako ang iboto ninyo. Ganun. Pero, sabi ko nga, si Kristo sa Ebanghelyo, tinanggihan ang lahat ng karangyaan, kayamanan, kasikatan na iniaalok ng demonyo. Ganun din nawa, makaya din natin. Mahirap, pero hindi imposible. Basta't magtiwala ka lang sa Diyos. Magtiwala lang tayo sa Diyos, kayang-kaya natin palayasin si Satanas na nanunukso sa atin.